Sino sila? Kilala mo bang mga aninong nakatago sa sulok ng isipan? Handa ka bang pasukin ang mundo ng kawalan? Sama ka na sa Sino Stories. Welcome to Sino Stories. Ngayong gabi, babasahin natin ang mga koleksyon ng kwentong ipinadala sa atin ng mga kaibigan nating dati nang nakasubaybay sa ating Facebook page na Sino Stories at tungkol sa mga iba't ibang pamahiin at dating paniniwala ang tema ng mga kwento natin ngayong gabi. Ang unang kwento ay pinamagatang Agkakalatkat. Isang termino sa Ilocano na hindi malinaw sa akin ang ibig sabihin. Pero patungkol ito sa kanyang lola na misteryoso ang mga nangyari noong ito ay nakaburol pa lamang. Madaming pamahiin tayong mga Pilipino na kadalasan sa mga yon, pag inisip mo, wala naman talagang katuturan o walang eksplanasyon sa siyensya. Pero wala namang masama kung susundin at wala ding mawawala. Wika nga ng inang, sundin na lang ang mga nakakantandang kautusan at wala namang masamang mangyayari. Marahil ay may dudulot pa itong mabuti sa atin. Iba-iba at may kanya-kanyang bersyon ng pamahiin sa ating mga Pilipino. Meron pamahiin sa swerte, pamahiin sa malas, at isa doon ay yung pagbabawal magwalis kapag gabi, bawal magtahi o maggupit ng kuko. Pamahiin sa loob ng bahay, sa negosyo at iba pa. Pero yung mga pinaka-sinusunod ko ay yung pamahiin sa patay. Isa na ron ang paglagay ng sisiw sa ibabaw ng kabaong para daw yun sa konsensya ng taong pumaslang sa namatay. Ang pagbabawal ng mawalan ng nagbabantay sa bangkay habang ito ay nakaburol. Bawal din ang paglilinis ng bahay at pagwawalis sa pinaglalamayan. Lumakas noon ang paniniwala ko sa mga pamahiin na totoo, pero meron isa kasing nasaksihan ko talaga. Ang mga pangyayaring yun ay naganap sa pamilya ko. Hindi man kapani-paniwala yun sa umpisa, pero kapag muling napagkakwentuhan naming magkakamag-anak, lalo kapag nagtitipon ng pamilya, ay wala ni isa sa amin na hindi tumitindig ang balahibo. Nagsimula yun nung unang namatay ang lola ko sa poder ng aking ama. Nasabing may huling habilin at hiling ang lola bago siya namatay. Na kung sa oras daw na siya ay ilibing, nais niya daw na masuot ang damit na ginamit niya nung kinasal sila ni lolo. Pero sa kung anumang dahilan, ay nakalimutan ito ng mga kaanak niya. At doon nagsimula na kilabot na pangyayari sa aming pamilya. Binata na ako nung pumanaw ang lola. Wala akong masyadong alaala sa kanya. Hindi rin kasi ako lumaki sa poder niya. Umalis ang amatian ako sa bahay ng lola bago pa ako pinanganak. Humanap sila ng bahay at lupang masasaka na matatawag nilang pagmamayari nila. Bumibisita na lang ako kapag may oras. Gusto din nilang mamuhay nang sila lang habang pinapalaki ako. Paminsan-minsang bumibisita lang kami doon nung bata pa ako. Pero simula nung nag-aral ako, ay madalas na lang na ama ko ang bumibisita sa lola. Bukod kasi sa malayo, ay matarik din
ang daanan papunta sa lumang bahay ng lola. Kaya hindi na rin ako sinasama ng papa. Tanging naalala ko sa kanya ay yung pinagmamalaki niyang palaging gown na sinuot niya daw nung ikinasal sila ng lolo. Palagi niyang pinapakita sa akin yun nung bata pa ako, tuwing bumibisita kami. Hindi siya nagsasawang ikwento ang storya ng gown na yun. Namana pa daw niya yun sa kanyang ina, na dapat ay maging suot din ng magiging anak niyang babae pag kinasal na ito. Pero ang problema lang, puro lalaki ang mga naging anak ng lola. 4 na magkakapatid sila ni ama na puros lalaki. At isa lang ang naiwan sa kanya. At yung iba ay nagsimula na rin sa kanilang buhay. Sa kasamang palad ay naunang nagpahinga ang lolo bago pa man sila magkaroon ng anak na babae. Hiling ng lola yon sa lolo na hindi sila titigil mag-anak hanggang walang lalabas na babae. Yun lang at bago sila titigil. Talaga naghahanap lang ng magmamana ng gown si lola. Naalala ko nakalagay yung gown na yun sa isang manikin na may kalumaan na rin ang itsura. Maganda at matingkad pa rin ang itsura ng gown. Halatang naalagaan ng maigi. Yun ang natatanging hiling ng aking lola noon, na kung siya man ay kunin na ng Diyos, gusto niyang suot niya ang gown na yun. Rason niya kasi nung pumanaw ang aking lolo ay suot din ito ang Amerikanang suot niya nung ikinasal sila. Nang sa gayon, pag nagkita sila sa langit, ay parang inabangan lang din siya ng lolo sa dambana. Para lang daw na ikinasal sila ulit. Pero hindi yun naalala ng mga anak niya sa panahong pumanaw ang aking lola. Na mismo sa araw na yun ay nagkaroon ng malaking misteryo ang aming buong pamilya. Namatay nung araw na yun ng lola sa hindi malamang dahilan. Multiple organ failure daw, sabi ng doktor. Gawa na rin siguro ng katandaan. Ayaw pa naming maniwala sa umpisa kasi malakas at masiyahin pa si lola. Hindi siya nagkaroon ng malubhang sakit nung nabubuhay pa siya. Maingat din siya sa pagkain at wala din naman siyang bisyo. Kaya nagulat talaga kaming lahat. Nadatna na lamang siya ng bunsong kapatid ni Papa na walang buhay sa loob ng kwarto niya. Walang bahid o senyalis na patay na siya. Para na siya natutulog na mahimbing, pero hindi na humihinga. May lumang kasabihan ng mga matatanda sa amin na kapag kamamatay lang ng tao ay wag muna itong galawin at wag na wag ipaimbalsa mo ng 3 araw at baka bumangon pa at mabuhay muli ito. Maigi namang sinunod ng aking ama at ng mga kapatid niya kasabihang iyon o pamahiin. Ramdam ang magkahalong pagluluksa at pag-asa sa aming mga magkakaanak. Umaasa pa rin kami na sana sa pangatlong araw ay bumangon ng lola. Araw-araw siyang pinupunasan at binibihisan ng ama ko. Sa bawat araw ay ramdam na ramdam ang paninigas ng katawan ng lola at pahirap na itong punasan at bihisan. Hanggang sumabot na nga ang pangatlong araw at tuluyan na talaga matigas ang katawan ng lola. May amoy na hindi kaaya-aya ang bumabalot sa paligid ng silid niya. Malamang ito ay galing sa kanya na. Nagkaroon na rin ng may itim na pasa ang buong katawan niya, kaya nagdesisyon na magkakapatid na dalhin na ito sa punerarya para ma-examine na rin ng doktor ang kanyang katawan. Pareho lang ang sinabi ng nag-autopsy. Multiple organ failure nga daw ang sanhi ng pagkamatay ng lola.
Pero marami nagsasabi sa amin na baka daw nabangungot ang lola. Ay ba naman ay baka kinulam. Dahil nga sa mga maiitim na pasa na lumabas sa buong katawan niya. At doon na nagsimula ang sunod-sunod na kababalaghan at hindi may paliwanag na pangyayari sa buhay namin. Sa araw na mismo na inimbalsa mo ang lola, napag-alaman ng mga tiyuhin ko na hirap silang bihisan ang lola. Kaya pumunta ang ama ko sa kanila para tumulong. May biniling damit ang nakakatandang pinsan namin para isuot ng lola. Pero hirap na hirap silang isuot ito sa kanya. Para bang ayaw niya talagang isuot yung damit na yun. Nung una, sinubukan nila na buo ang damit na maisuot. Kasi yun yung hilin din namin ng magkakamag-anak. Pero madalas talagang tinatanggal ang bandang likuran ng damit para ito mabilis isuot sa pumanaw. Noong nakapag-desisyon na sana nagupitin ang damit, ay naalala ng ama ko na may gustong damit na maisuot ang lola kapag pumanaw siya. Naihabilin niya iyon sa kanila matagal na panahon na. Kaya siguro nakalimutan na rin nila sa katagalan. Kasama pa ng nasa kalagitnaan ng pagluluksa kaming mga magkakamag-anak. Kaya nagmadali itong umuwi para kunin ang gown ni lola na nasa loob pa rin ng kwarto niya suot ng isang manikin. At agad dinala ito pabalik sa punerarya. Nagulat at namangha at kinalabutan ang mga nagbihis kay lola. Kasama na nga namangha ang ama ko. Nung isinuot nila ang gown sa lola, ay biglang lumambot ang katawan nito na parang natutulog lang na binibihisan. Normal na nagagalaw ang mga braso at mga binti. Hindi katulad kanina na parang puno sa tigas. At ang mas nakakapagtaka pa doon ay parang isinukat muli sa katawan ng lola ang gown. Kahit na may katandaan na siya at medyo lumaki ang katawan, pero yung gown ay saktong-sakto lang na nasukat sa katawan niya. Labis na mga ikinatuwa ng magkakapatid na natupad nila ang huling habilin ng kanilang ina. Matiwasay na nairaos namin magkakamag-anak ang burol ng lola. Madaming dumalo sa libing at nakiramay. Doon ko rin napag-alaman ang pagpag na sinasabi ng mga matatandang kasama namin, pamahiin daw iyon na wag agad kami uuwi ng bahay at baka daw may sumamang kaluluwa sa amin na hindi namin kaano-ano at magdulot pa ito ng masama sa amin. Hanggang dito na lamang po ang kwento ko sa ngayon, Sir Anthony. Sana po ay maging isa ito sa mga kwentong mailathala ninyo sa inyong channel. Maraming salamat mga Casino Stories. Diyan po nagtatapos ang unang kwento natin sa Sino Stories. Abangan ang susunod na kwento natin. Tungkol naman ito sa mga kakaibang panaginip na madalas nating na i-experience na magpasa hanggang ngayon. Wala pa ring linaw sa atin. Salamat sa pakikinig. Please like, share, and subscribe. Madami pang misteryo ang ating tutuklasin dito sa Sino Stories.